Sa wakas, magpapadala na ang Sweden ng mga Gripen fighter jet sa Ukraine. At ang isang hakbang na ito ay maaring magbago ng balanse ng lakas sa himpapawid sa digmaan laban sa Russia. Hindi ito isang malabong pangako. Nagsimula na ang proseso at bumibilis ito sa likod ng eksena. Paulit-ulit nang humingi ang Ukraine ng makabagong jet para ipagtanggol ang kanilang himpapawid sa loob ng ilang buwan. Isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Europa ay handa ng lumaban. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa misteryosong jet na ito. Bakit mahalaga ang desisyon ng Sweden at paano naging sakuna ito para kay Putin? Para bigyang linaw, ang air power ay palaging isa sa pinakamalalaking salik na nagpapasya sa mga makabagong digmaan. Ang may kontrol sa himpapawid, ang may kontrol sa labanan. Ito ang nagtatakda kung ang sundalo ay makakagalaw ng malaya o magtatago sa drone at kung buo o masusunog ang mga lungsod. Simula ng pananakop, si Russia ang namamayani sa himpapawid gamit ang bomber, misil at sunod-sunod na drone na gawa sa Iran. Gabi-gabi, malaki ang binabayaran ng mga bayan sa Ukraine. Tinamaan ng mga airstrike ng Rusya ang mga planta ng kuryente, ospital at mga paaralan. Dahil kulang talaga ang Ukraine sa mga eroplano at depensa sa himpapawid para mapigilan ito. Ngayon, nagbago na lahat. Naghahanda ang Sweden na magpadala ng Gripen fighter jets sa Ukraine. At malaking bagay ito. Hindi lang dahil mabilis o magara ang mga ito, kundi dahil ito ang mga jet na kinatatakutan ng mga aso. May reputasyon ang Gripen. Matalas, matalino, at ginawa para sa matitinding laban sa himpapawid. Tingnan mo na lang ang pinakamataas nitong bilis na Mach 2 o mga 2,000 at 100 kilometro kada oras sa mataas na altitude na nagpapahintulot dito na lampasan ang karamihan ng banta sa loob lang ng ilang segundo. Sa madaling salita, kung isa kang Russian na drone, mas mabuting ayusin mo na ang mga dapat mong ayusin. Sa combat radius na umaabot hanggang 1,500 kilometro sa isang karaniwang misyon. Kaya nitong saklawin ang malalawak na bahagi ng himpapawid ng Ukraine nang hindi kinakailangang mag-refuel. Kadalasan ay ginagawang matitibay na kuta ang mga posibleng mahihinang bahagi. Kapag nakita ang mga ito, hindi lang basta eroplano ang lumilipad. Senyales itong may pagbabago na. Pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado mamaya. Hindi lang basta nagdadagdag ng jet ang Sweden at tapos na agad ang usapan. Sila ang nagbibigay ng ekstrang pyesa at suporta para manatiling umaandar ang 14 na jet. Ipinapakita nito na hindi sila nagbibiro. Tinutulungan talaga nila ang Ukraine na magamit ang mga jet na ito. Hindi lang basta iparada sa runway para ipakita. Naniniwala ang ilang eksperto na posibleng tumaas pa sa 15 o 30 ang bilang ng mga ibibigay na jet ayon sa sitwasyon. Pero kahit 14 lang, isa na itong seryosong pagbabago. Ang pagpapadala ng Sweden ng mga Gripen jet, ang kanilang pinakamahalagang yaman at simbolo ng kataasan sa himpapawid, papuntang Ukraine, ay hindi lang basta isa pang paghahatid ng militar. Isa itong mahalagang pagbabago. Isang pahayag na kahit ang mga bansang kilala noon sa pagiging neutral, ay ngayon ay kumikilos na sa mga paraang maaaring magbago ng takbo ng digmaan. Para maintindihan ito, tandaan kung ano ang Sweden noon. Sa halos isang siglo, iniiwasan nitong pumili ng panig. Simple lang ang estratehiya ng Sweden. Umiwas sa sigalot, magtayo ng matibay na pananggala, at umasa sa kapayapaan. Noong Cold War, habang magkaharap ang NATO at Soviet Union sa Europa, nasa gitna ang Sweden, alerto at neutral. Bahagi ng pagkakakilanlan ng Sweden ang pagiging neutral, na ipinagmamalaki ng mga Swede. Ginawa nilang patunay ito na pwedeng magsama ang diplomasya, pagpipigil, at kahandaan sa militar. Ngunit dumating ang Pebrero 24, 2022. Nagulat ang mundo at nabahala ang mga bansang nasa Baltic Sea dahil sa malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Bigla, hindi na makatwiran ang dating paniniwala sa kapayapaan at kaligtasan. Kung kayang burahin ng Moscow ang kalayaan ng Ukraine, anong pipigil sa kanila gawin ito sa iba pa? Sa Stockholm, totoo ang takot na iyon. Kaya gumawa ng bagong plano ang mga tagaplano ng militar ng Sweden dahil aktibo ang mga barko at submarino ng Russia sa Baltic at paminsan-minsan ay lumalabag ang mga eroplanong Ruso sa himpapawid ng Sweden. Makatotohanan ng takot, ipinakita ng digmaan sa Ukraine kung gaano kanipis ang pagitan ng kapayapaan at pagkataranta. Sa ilang linggo, ang dating imposibleng mangyari sa politika sa loob ng dekada
ay naging tila hindi na maiiwasan. Naghanda ang Sweden sumali sa NATO at mabilis nagbago ang opinyon ng publiko dahil sa pananakop. Sa unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan, karamihan ng mga Suweko ay sumuporta sa pagsali sa alyansa. Napagtanto ng lahat na hindi magandang depensa ang umasa na hindi mapansin. Dati, ang mga politiko ay nagbabala na magagalit ang Russia kapag sumali sa NATO. Pero ngayon sinasabi nilang ito lang ang paraan para maging ligtas. Hindi lang ito tungkol sa proteksyon, kundi tungkol din sa pagiging bahagi ng isang komunidad na talagang lalaban kung sila ay aatakehin. Ang estratehiyang huwag galitin ang kahit sino ay naging mabilis na paraan para tayo'y yurakan. Noong 2022 opisyal na nag-apply ang Sweden sa NATO, tinapos ang mahigit 200 taon ng pagiging neutral sa militar sa isang makasaysayang desisyon. Isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa geopolitika ng Europa mula matapos ang Cold War. Para sa matagal ng hiwalay na bansa, ang hakbang na ito ay malaking pagbabago patungo sa kolektibong depensa at pag-uugnay ng kinabukasan nito sa seguridad ng kanluran. Hindi maikakaila ang simbolismo. Pinili ng Sweden na tumayo kasama ng mga lalaban. Binuksan ng pagbabago ang bagong oportunidad para sa militar ng Sweden. Mas malapit itong ugnayan sa NATO Air Forces, bagong kasunduan sa armas, at pinagsamang pagsasanay na dating iniiwasan ng Sweden. Pero nangangahulugan din ito ng mas malalim na bagay. Hindi na lang pinoprotektahan ng Sweden ang sarili nito, kundi ipinagtatanggol na rin nito ang isang prinsipyo na ang maliliit na demokrasya ay hindi dapat harapin ang pananakot ng mag-isa. Dahil dito, malaki ang naging epekto ng debat sa pagpapadala ng Gripen jet sa Ukraine. Sa bansa, ang Gripen ay hindi lang kagamitan kundi pambansang simbolo. Gawa ng Saab at idinisenyo para sa pangangailangan ng Sweden, sumisimbolo ito ng dekadang pamumuhunan sa sariling kakayahan. Ginawa ng Sweden ang Gripen para hindi umasa sa ibang teknolohiya. Gusto nila ng eroplanong kayang lumaban at mag-take off mula sa maiikling magaspang na airstrip sa probinsya. Sa madaling salita, isang fighter na ginawa para mabuhay laban sa mas malaking kapangyarihan. Nang humiling ng Gripens ang Ukraine, ang tanong ay hindi ang malasakit ng Sweden, kundi kung kaya nitong isakripisyo ang isa sa pinakamahalagang yaman nito. Pinagdebatehan ito ng mga politiko. May ilan na nagbabala na ang pagbibigay ng mga jet ay mag-iiwan sa Sweden na mahina sa panahong kailangan nitong palakasin ang sarili nitong depensa. Ayon sa ilan, kung seryoso ang Sweden sa NATO at demokrasya, ito na ang tamang panahon para patunayan ito. Abala ang mga opisyal at pinuno ng depensa sa pag-aayos ng mga detalye ng lohistika sa likod ng saradong pinto. Suportado ng Saab, gumawa ng Gripen. Diba? Ang pagtulong sa Ukraine. Tahimik na pinag-aralan ng mga inhinyero kung paano makakalipat ang mga piloto ng Ukraine sa pagpapalipad ng mga ito. Anong maintenance crew ang kailangan at gaano kabilis maipapadala ang ekstrang pyesa. Ang katotohanan ang jet mismo ay eksaktong kailangan ng Ukraine ngayon ay hindi nakakatulong sa kaso ng mga tutol sa ideya. Kitang-kita na ang Gripen ay akma sa sitwasyon ng Ukraine ngayon. Di tulad ng F-15 or Eurofighter, hindi kailangan ng Gripen ng malalaking runway o advanced na infrastruktura. Kaya nitong mag-take off mula sa pastulan ng baka sa Sweden na isang tampok, hindi problema. Ganito ang kakayahang kailangan ng Ukraine para mabuhay sa tuloy-tuloy na banta ng missile ng Russia. Mas mura ring patakbuhin ang jet na ito, mas madaling ayusin, at mas mabilis ihanda para sa susunod na misyon. Isang fighter jet ito na ginawa para sa bansang may mas malaking kalabang kapitbahay. Nitong nakaraang taon, nabubuo na ang mga bahagi nito. Inaprubahan ng gobyerno ng Sweden ang tulong militar na nagpapakitang hindi lang nila iniisip ang pagpapadala ng mga Gripen, kundi tahimik din silang naghahanda. Sa bagong suportang pakete, kalahati ng pondo ay para sa ekstrang pyesa at maintenance ng 14 Gripen CD eroplano. Lalo pang lumaki ang pangakong iyon kamakailan nang ianunsyo ng Sweden ang mahigit 5 bilyong Swedish kroner o halos kalahating bilyong dolyar para sa mga upgrade ng Gripen at bagong depensa laban sa drone ngayong tagsibol. Inaayos ang budget. Hindi lang simpleng halaga. Ito ang gasolina ng mga jet para manatiling malakas habang nilalabanan ang dagsa ng drone ng Russia. Opisyal, tinawag itong pagpapanatili ng kahandaan. Hindi opisyal, tila paghahanda ng mga jet sa biyahe papuntang silangan na di babalik. Paikot-ikot, pinalawig ng Saab ang kontrol at kontrata sa maintenance hanggang 2029. Sinisiguro nitong manatiling operational ang mga jet kahit lumipad pa sa ibang watawat. Para sa marami,
Tahimik pero mahalagang hakbang ito. Hindi lang pinapainit ng Sweden ang makina. Tinitiyak din nitong maayos ang takbo nito kahit i-export sa gitna ng labanan. Sa ngayon, mas hayagang nagsasalita ang mga ministro ng depensa at panlabas ng Sweden tungkol sa ideyang ito. Sinabi nila na bukas ang Sweden sa pagbibigay ng mga eroplano ng Gripen kapag tama na ang mga kondisyon. Sa diplomatikong wika, isang hakbang na lang bago ibigay ang susi. Direktang tinalakay na ni Punong Ministro Ulf Kristersson ang isyung ito kay Pangulong Zelensky. Lumalabas ito sa opisyal na ulat bilang bahagi ng mas malawak na planong depensa. Ngunit hindi lingid ang tunay na mensahe na pag-usapan na ang mga Gripen at alam ito ng lahat. Hindi lang basta usapan ito. Naranasan na ng mga piloto ng Ukranya ang eroplano. May maliit na grupong nakatanggap ng pagpapakilala, pagsasanay at pag-aaral ng mga pangunahing sistema at pamamaraan ng paglipad. Hindi pa ito malawakan, pero nagpapakita na ng seryosong paghahanda at inilalatag ang pundasyon para sa pagpapatakbo ng Gripens sa Ukranya. Kasabay nito, parehong may hamon ang dalawang bansa sa pamamahala ng maraming fighter jet system. Naghahanda ang Ukranya tumanggap ng F-16 mula sa iba't ibang bansa, kaya kailangang sabayan ang maintenance, armas, at training programs. Magulo man, ayon sa mga opisyal posible ito. Kung dahan-dahan, pwedeng italaga ang Gripen sa ilang misyon at F-16 sa iba pa. Magdadala ito ng flexibility, hindi kaguluhan. Hindi rin ito pantasya at may limitasyon pa rin. Sa simula, malamang hindi muna isasama ang mga bagong modelo ng Gripen E ng Sweden dahil masyadong advanced at nakapaloob sa defense network nila. Nag-udyok ng diskusyon sa mga eksperto at militar ang desisyon ng Sweden. Alin sa mga Gripen fighter jet ang mas bagay sa Ukraine ngayon? Sabi ng iba, Gripen E ang pinakamagandang piliin. Mas bago ang jet na ito, mas malakas ang makina, mas mahusay ang radar, at kaya magdala ng mas maraming armas para sa mahahabang misyon. Ginawa ito para sa modernong digmaan at mabilis kumonekta sa NATO systems. Kayang harangin ang signal ng Russia habang labanan. Gayunpaman, kung magpapadala ng Gripen ES ngayon, ibig sabihin ay kukunin ang mga jet mula sa pinakabagong batch ng Sweden na kailangan pa nila habang naghahanda sila para sa kanilang papel sa NATO. Abala ang mga pabrika at kung agad ibibigay ang teknolohiyang ito, posibleng mabunyag ang mga lihim na sistema o humina ang depensa ng mga jet ng Sweden. Bukod pa rito, ang pagsasanay sa mga piloto ng Ukraine upang magpalipad ng ganitong kataas na teknolohiyang jet ay maaaring mangailangan ng maraming oras at resources na mahirap ibigay habang may digmaan. Iniisip naman ng iba na mas matalinong pagpipilian muna ngayon ang Gripen CD. Ang mga jet na ito ay nagamit na sa mga misyon at pagsasanay. Kaya nilang lumaban sa eroplano, tamaan ang target sa lupa, at umiwas sa misil. Madaling ayusin, hanapan ng pyesa, at kayang lumapag sa magaspang na paliparan sa Ukraine. Nakaplano ng i-retire ng Sweden ang 45 jet para palitan ng Gripen E. Kaya kung ibigay ito sa Ukraine, hindi masyadong maaapektuhan ang depensa nila. Kahit wala silang parehong abot o magagarang sensor tulad ng Gripen E, mas mabilis at mas matalino pa rin sila kaysa sa maraming lumang jet ng Russia. Sa huli, mahalaga ang timing. Dapat bang kunin na ng Ukraine ang Gripen C or D ngayon? O hintayin pa ang Gripen E pagkatapos ng digmaan kapag mas marami ng oras para mag-training at mag-rebuild? Mukhang mas gusto ng Sweden na magsimula muna sa combat system at DS para makatulong agad, habang iniiwan ang Gripen E bilang upgrade sa hinaharap. Iba ang CD versions. Subok na, maraming gamit, at kayang tumupad ng air-to-air at air-to-ground na misyon. Sa madaling salita, hindi sila ang pinakabagong laruan sa kahon, pero higit pa rin sila sa kayang tapatan ng Russia. Kung hindi muna pag-uusapan ang teknolohiya, mas malalim ang kasunduang ito kaysa akala mo. Ginugol ng Moscow ang mga dekada para paghiwa-hiwalayin at pag-alinlanganin ang hilagang Europa. Ngayon, hinaharap nito ang puwersa ng NATO, kung saan ang isa sa pinakamahusay na fighter jet ng Europa ay pinamumunuan ng Ukraine. Para sa Ukraine, ang Gripen ay hindi lang jet, kundi pag-asa. Matapos ang taon ng air raid at mga gabing tago sa drone ng Russia, posibleng mas ligtas na ang mga pamilya. Dahil sa modernong fighter jets, malaking pagbabago ito para sa mga piloto ng Ukraine na dati lang gumagamit ng lumang Soviet planes dahil kaya na nilang pigilan ang mga bomber bago umatake sa lungsod. Patuloy silang ipinaglalaban ng mundo. Sa digmaan man o diwa, lahat ng ito ay patungkol sa malaking pagbabago para sa Sweden. Sa 3 taon, mula sa neutralidad naging kasapi ng NATO
at pangunahing tagapag-ambag sa militar. Hindi iyon simpleng pagbabago. Isa itong pampolitika at kultural na lindol. At ang transition ay hindi lang sa bansa naganap. Napansin ito ng mga kaalyado sa Europa. Ang Finland, matagal ng neutral at kapitbahay ng Sweden, ay sumali rin sa NATO at nagpadala ng armas sa Ukraine. Sama-sama nilang binago ang seguridad sa hilagang Europa. Tuluyang gumuho ang pangarap ng Russia na gawing neutral na buffer zone ang Scandinavia. Iniisip mong tinatakot mo ang mga bansa, pero mas lalo lang silang napalapit sa kaaway mo. Oo, yan ang pangunahing estratehiya sa digmaan ni Putin. Nasaan na nga ang Russia habang nangyayari ito? Nang malaman ng Russian media ang tungkol sa kasunduan, naging matindi ang reaksyon. Inakusahan ng state television ng Russia ang Sweden na naging sunod-sunuran ng NATO. Nagbabala ang analyst na kailangang palakasin ng Moscow ang depensa sa Baltic. Ngunit alam ng mga strategistang Ruso ang tunay na problema sa kabila ng propaganda. Napipilitan ang Russia na lalo pang iunat ang manipis nitong resources dahil sa hakbang ng Sweden. Dapat nang isaalang-alang ng Kremlin ang posibilidad ng operasyon ng NATO aircraft mula sa kabila ng Baltic Sea habang patuloy na gumagastos sa Ukraine. Talagang nasa alanganin sila ngayon. At kahit na may ilan sa pinaka-advanced na anti-aircraft system sa mundo ang Russia, marami sa mga ito ay ginagamit na sa digmaan. Kung ililipat nila ito para protektahan ang kanlurang hangganan, hihina ang depensa nila sa labanan. Isang mahirap na kompromiso na dulot ng Sweden sa Moscow. Ang mismong sitwasyon na sinasabi ni Putin na gusto niyang iwasan, na parang napapaligiran siya, ay siya mismong nangyayari sa kanya ngayon. Para sa Ukraine, mahalaga ang pangyayaring ito. Inilarawan ng mga Ukrainian pilot na sanay sa lumang Soviet aircraft ang Gripen bilang malaking pagbubunyag. Madali gamitin ang mga kontrol at makabago ang sistema ng pag-target nito. Kaya nilang subaybayan at labanan ang maraming kalaban ng sabay na hindi nagagawa ng lumang eroplano nila. May mga pilotong inihalin tulad ang karanasan sa pag-upgrade mula makinilya sa computer. Binabago ng bagong kakayahang ito ang lahat. Ngayon, maaaring umatake ang Ukraine sa himpapawid. Kaya nitong tamaan ang lohistika, imbakan ng misil at punong himpilan ng utos ng Russia na dati hindi naaabot. Pinagsama sa long-range missile mula kanluran, nabibigyan ng Gripen ang Ukraine ng kakayahang umatake ng ligtas at mabilis sa malalayong lugar sa likod ng linya ng Russia. Ang tunay na kalamangan ay kung paano umaangkop ang Gripen sa modelo ng pakikidigma ng Ukraine. Ang modernong digmaan ay nakabatay sa datos at koordinasyon, hindi lang sa dami. Ang Gripen ay dinisenyo para magbahagi ng impormasyon sa ibang mga eroplano, ground radar, at maging sa mga drone sa totoong oras. Ito ay lumilikha ng isang digital na larangan ng labanan kung saan ang mga desisyon ay maaaring gawin sa loob ng ilang segundo. Ang hukbong panghimpapawid ng Rusya ay umaasa pa rin sa sentralisadong utos, kaya mabagal ang pagpasa ng desisyon mula itaas. Ang pagkakaibang ito sa liksi ang maaaring magtakda ng kontrol sa himpapawid. Ang psikolohikal na epekto ay kumakalat na sa Europa. Muling binuhay ng Sweden ang layunin ng Europa na matagal nang hinubog ng pag-iingat at kompromiso ang depensa ng kontinente. Binaligtad ng desisyon ng Sweden ang lahat ng iyon. Pinapaalala nito sa Europa na kahit maliit na bansa, kayang baguhin ang usapan sa pamamagitan ng matibay na aksyon. Para sa mismong Sweden, ang sandaling ito ay tanda ng pagtatapos ng isang panahon at simula ng panibago. Ang parehong bansa na dati namamagitan sa mga sigalot at umiiwas sa mga alyansa ay ngayon ay humuhubog na ng labanan laban sa isa sa pinakamakapangyarihang militar sa Europa. Hindi ito kontradiksyon, kundi evolusyon. Para sa Rusya, ang pagdating ng Swedish Gripen sa Ukraine ay hindi lang kabiguan sa militar, kundi babalang pang-eksistensyal na nabubuwag na ang kanilang estratehiya ng pananakot. Matagal nang inakala ng Moscow na hanggang parusa at simbolikong kilos lang ang gagawin ng mga bansang Europeo. Naniniwala silang mananatiling malayo ang kanluran dahil sa takot, pero nagkamali sila dahil nawala na ang ilusyon na iyon. Dahil sa paglipat ng Gripen, kailangang baguhin ng Russia ang estratehiya nito sa digmaan sa himpapawid. Patuloy pa ring umaasa ang mga piloto ng Russia na ligtas silang makaka-operate malapit sa linya ng Ukraine. Nagpapakawala sila ng mga glide bomb mula sa loob ng teritoryo ng Russia, umaasa sa distansya at dami upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Kapag may Gripen na nagpapatrolya, lumiit ang kanilang comfort zone. Hindi lang Air Force ang apektado ng ganitong presyon. Mas magiging komplikado ang desisyon ng Russia sa kanilang air defense. Ang S-400 missile system ay isang mahalagang long-range surface-to-air defense platform na idinisenyo para subaybayan at pabagsakin ang mga modernong jet tulad ng Gripen. Problema ng Moscow,
Kulang ang bilang nila para maprotektahan lahat ng direksyon sabay-sabay. Ilang S-400 units ang nakapwesto malapit sa frontline sa Ukraine para gawing anti-air umbrellas ang mga sinakop na teritoryo. Pero kung magsimulang lumipad ang mga Gripen malapit sa kanlurang hangganan ng Russia, lalo na sa ibabaw ng Baltic, maaaring kailanganin ng Kremlin na pag-isipang muli ang kanilang setup, ang pagprotekta sa mga mahahalagang military assets sa Kaliningrad. Halimbawa, ay magiging mas mahirap kung ang mga sistemang iyon ay ililipat patimog papuntang Ukraine. Ang Kaliningrad ay hindi lang basta isang piraso ng lupa. Isa ito sa pinaka-estratehikong outpost ng Russia sa Europa. Puno ng mga radar system, missile silo at mga sentro ng Naval Command. Kapag nakita nilang lantad ang lugar, mapipilitang ilipat ng Russia ang depensa o isugal ang paghina ng mahahalagang kuta nila sa likod ng NATO. Ganoon din sa Crimea. Napilitan magbago ang air defense ng Russia dahil sa mga drone at missile attack. Kung iilipat ang S-400 units mula Crimea para harapin ang Gripen sa Hilaga, magkakaroon ng bagong pagkakataon ang Ukraine na atakihin ang mahahalagang pasilidad sa timog tulad ng imbakan ng Sublay, Paliparan o Black Sea Fleet. Siguro dapat ko nang sabihin kung ano na lang natitira sa Black Sea Fleet dahil malaki na ang pinsalang dulot ng Ukraine doon. Sa madaling salita, ang Moscow ay nahuli sa isang delikadong balanse. Hindi ito pwedeng maging malakas sa lahat ng lugar at lalong nabanat ang resources dahil sa hakbang ng Sweden. Ito ang mga desisyong kinainisan ng military planner. Poprotektahan ba ang frontline, base sa likod, lungsod, or daungan? Kahit saan ilipat ang S-400, may maiwang puwang. Ang Ukraine, gamit ang Western surveillance at intelihensya, ay nagmamasid sa ganitong mga pagkakataon. Ang bawat paglipat ay pagkakataon. Ang desisyon ng Sweden na magpadala ng jet ay hindi lang nagbabago ng balanse sa himpapawid, kundi nagpapataas din ng presyon sa estratehikong posisyon ng Russia. Binabago ng katotohanang yan ang paraan ng pakikipaglaban ng Russia. Mas mataas na ang panganib ng bawat paglipad ngayon. Bawat misyon ng bomber ay mangangailangan ng mas maraming escort, mas maraming gasolina at mas masusing pagpaplano. Lalong titindi, bawat buwan ang hirap ng trabaho sa Russian Air Force dahil sa maintenance issues at pagkalugi. At iyan ay bago pa man magsimula ang epekto sa kanilang pag-iisip. May isa pang aspeto rito na madalas hindi napapansin. Ang pagdating ng Gripen ay nagbabago ng taktika sa himpapawid at ekonomiya ng digmaan. Ang kampanya ng himpapawid ng Rusya ay labis na umaasa sa mamahaling mga misil at eroplano, layunin ng Ukraine, sa tulong ng kanluran, na gawing mas mahal ang mga operasyon kaysa sa benepisyo nito. Kapag may napabagsak na Russian jet, milyon-milyong dolyar ang nalulugi sa Moscow at inaabot pa ng buwan bago ito mapalitan. Bawat matagumpay na pagsabat ng misil ay nababawasan ang imbentaryo ng Russia. Sa maliit pero mahusay na Air Force gamit ang cost-efficient na Gripen, kayang magpataw ng malaking gastos ang Ukraine sa kalaban. Ito rin ang asymmetric na paraan na nagbigay kahulugan sa digmaang ito. Mas maliit, matalino, at mabilis na tinalo ang mas malaki at mabagal. Patunay ito kung paano naging cost-effective ang drone warfare ng Ukraine laban sa mas mahal at mabigat na puwersa ng Russia. Sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga grupo ng murang drones, na kadalasan ay binago mula sa mga komersyal na modelo, nagagawa ng mga puwersa ng Ukraine na targetin ang mga tangke, artilyerya, at maging ang mga barko ng Russia gamit ang mga tumpak na pag-atake na mas mura kaysa sa tradisyonal na mga bala. Ang mga drone, mula kamikaze-style loitering munitions hanggang surveillance platform, ay tumutulong sa Ukraine na magdulot ng pinsala ng hindi nilalagay sa panganib ang mga piloto o nauubos ang mamahaling sandata. Sa madaling salita, gumagamit sila ng mga drone na nagkakahalaga ng $500 para sirain ang mga ari-ariang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kaya napipilitan ang Russia na depensahan ang sarili laban sa banta na mura, mabilis, at lalong mahirap labanan. Akma ang Gripen sa pilosopiyang iyon. Ngunit may panganib din para sa Sweden ang desisyong ito. Bagamat malakas ang suporta para sa Ukraine, may ilan pa ring tutol sa pagpapadala ng high-end na fighter jet. May mga boses sa parlamento na nagbabala na ang paglipat ng Gripen ay maaring magdulot ng kakulangan sa depensa ng himpapawid ng Sweden sa pagtaas ng tensyon sa Baltic region. May ilan na nag-aalala sa pangmatagalang gastos, pinansyal, at political ng mas malalim na paglahok sa matagalang labanan. Kahit malakas ang suporta sa NATO sa demokrasya, may mga tanong pa rin. Maingat din ang mga military planner sa sitwasyon. Muling kinailangan nilang kalkulahin ang deploy pattern,
training schedule, at rotation cycle. Maliit lang ang Swedish Air Force, pero mahusay. Kaya mahalaga ang bawat jet na umaalis ng bansa. May panganib ng pagganti, kahit hindi ito malamang maging militar. Lumalaganap ang cyber attacks sa infrastruktura ng Sweden. Nagbabala ang intelligence service sa lumalaking interes ng Russia sa enerhiya, grid, pantalan, at telekomunikasyon ng Sweden. Ito ang katotohanan. Tinanggap ng Sweden na hindi ligtas ang walang ginagawa. Hindi na protektahan ng neutralidad ang Ukraine. Hindi napigilan ng pag-iingat ang mga submarinong Ruso na lumitaw malapit sa Gotland. Malinaw ang aral na nakuha ng Stockholm mula sa lahat ng ito. Gumagana lang ang pananakot kapag sinusuportahan ito ng aksyon. At ang aksyon ay nangangahulugan ng totoong mga pangako. Hindi lang basta mga pahayag ng pag-aalala. Kaya kahit may panganib, tuloy pa rin ng Sweden. Mas mababa na ang pakiramdam na gastos ng sobrang paggawa kaysa kulang at umaabot ang epekto nito sa labas ng labanan. Muling nire-review ng ibang bansa ang pulisya nila. Sinimulan na ng Norway at Denmark ang mas malawak na kooperasyong militar sa Ukraine. Ang Czech Republic at Poland, na parehong sanay sa pagpapatakbo ng mga eroplano ayon sa pamantayan ng NATO, ay naghahanda ng mag-alok ng suporta sa pagpapanatili at lohistika. Pati ang Brazil at Thailand, na parehong gumagamit ng ganitong eroplano, ay tumututok din. Ang Gripen ay nagpakita ng interes sa operasyon ng eroplano sa aktwal na laban. Para sa Saab, tagagawa mula Sweden, ito ay sandali ng karangalan at mataas na pusta. Ang Gripen ay palaging hinahangaan ng mga eksperto sa militar, ngunit nahirapan itong makipagsabayan sa pandaigdigang merkado ng armas laban sa mga higante tulad ng Lockheed Martin at Dassault. Kung mapatunayan ng eroplano ang sarili sa Ukraine, maaari itong maging isa sa pinakahinahanap na fighter sa mundo. Mas palalakasin nito ang papel ng Sweden, hindi lang bilang taga-suporta ng Ukraine, kundi bilang mahalagang manlalaro sa depensa. Hindi mananahimik ang Russia. Malamang tutugon ito sa agresyon at desperasyon. Malamang dadami pa ang missile attack sa mga airbase ng Ukraine. Pwedeng paigtingin ng Kremlin ang disinformasyon laban sa Sweden, magpakalat ng chismis ng kaguluhan, o palabasing sunod-sunuran ang Stockholm sa kanluran. Posibleng magkaroon ng tangkang panghimasok sa infrastruktura ng Sweden, gaya ng cyber attacks o provokasyon ng hukbong dagat sa Baltic Sea. Pero wala sa mga taktikang ito ang kayang baligtarin ang pagbabagong nagsimula na. Ang desisyon ng Sweden ay lumikha ng bagong realidad na hindi basta-basta kayang baligtarin ng Moscow. Wala na ang panahong natatakot ang mga kalapit bansa nito dahil lang sa tapang nito. Lahat ng pananakot ngayon ay may panganib ng mas malakas at nagkakaisang pagganti. Para sa mga Ukranyano, ang balita ay nagdala ng matagal nang nawalang pag-asa sa digmaan. Matagal ding nagdulot ng takot ang langit. Gabi-gabi, naghahanda ang mga pamilya sa tunog ng air raid sirena. Alam nilang pwedeng tamaan ng misil o drone kahit saan. Ang presensya ng modernong jet sa himpapawid ay nagbabago ng emosyonal na kalagayan. Ibig sabihin nito ay proteksyon at pagganti. Ibig sabihin, nagtatapos na ang mga panahong walang magawa habang binobomba ng mga eroplanong Ruso ang mga lungsod. Sa mga lungsod tulad ng Kyiv, Odessa at Kharkiv. Habang walang tigil na nagtatrabaho ang mga air defense team para pabagsakin ang mga sunod-sunod na drone at missile, ang pangakong bagong proteksyon sa himpapawid ay tunay na makapagbabago ng lahat. Hindi nito mapipigilan ang bawat pag-atake, pero mapapaisip ng 2 beses ang Russia bago magpakawala ng mga iyon. Ang pag-aalinlangan na iyon ay maaaring magligtas ng mga buhay. Sa pagtanaw sa hinaharap, ang tagumpay ng hakbang na ito ay nakasalalay sa kung gaano kabilis makakaangkop ang Ukraine at kung gaano katindi ang patuloy na suporta ng mga kaalyado nito. Kung dumating ang unang Gripen sa oras at maging operational agad, maaaring magbago ang takbo ng digmaan sa susunod na tag-init. Ang isang ganap na squadron ay kayang sumabat sa Russian bombers, suportahan ang depensa, at bigyan ng pagkakataon ang Ukraine na muling makabangon ang ekonomiya at infrastruktura. Lampas sa labanan, mas malaking bagay ang nangyayari. Ang paglilipat ng Gripen ay simula ng bagong panahon sa digmaan. Sa loob ng dekada, ang kapangyarihan sa himpapawid ay hawak ng mamahaling sistemang kayang tustusan ng mga superpower lang. Ngayon, uso na ang mas maliit at flexible na plataporma na kayang mabuhay sa desentralisado at matinding labanan. Pinatunayan ng Sweden na hindi kailangan ng malaking military-industrial complex para baguhin ang balanse ng kapangyarihan, kundi inobasyon, determinasyon at tamang tiempo.
Apektado ng evolusyong ito ang mga darating pang labanan sa mundo. Pinagmamasdan ng mga bansa kung paano magtatagumpay ang maliit at advanced na fleet ng jet laban sa mas malaking kalaban. Kung mapaglabanan ng Ukraine ang sarili o makalamang, magbabago ito sa patakaran ng makabagong labanan sa himpapawid. Sa huli, ang desisyon ng Sweden ay higit pa sa jet at misil. Ito ay muling paggising ng kolektibong hangarin ng Europa. Matagal nang nakaasa ang seguridad ng Europa sa Amerika habang sinusubukang maging neutral ang maliliit na bansa. Ngayon, isa sa kanila ang kumilos at nagbago ng laro. Iyan ang tunay na dagok sa Russia. Hindi lang ang mga eroplano, kundi ang halimbawa na kanilang ipinapakita. Malinaw ang mensahe. Wala nang pag-aatubili. Handa na ang Europa na ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Malapit nang magbago ang kalangitan sa Ukraine. Ang dating lakas ng Russia ay sasalubungin na ng suwabeng Sweden at matibay na Ukraine. Nasa bagong yugto na ang digmaan, kung saan matinding paglaban ang nangingibabaw, hindi takot. Malapit nang lumipad ang mga jet ng Sweden sa mga lungsod na labis ang paghihirap. Ang kanilang presensya ay patunay na kahit tahimik na bansa ay maaring maging higante kapag kailangan ng kasaysayan. At habang ang mga Gripen na iyon ay dumadagundong sa himpapawid ng Ukraine, isang katotohanan, ang aalingkaw-ngaw na lampas pa sa larangan ng labanan. Nagbago na ang balanse ng kapangyarihan sa Europa at hindi na ito babalik sa dati.